Yun mga kabads, ito na yung ating electric fan na papalitan na natin ng kanyang bushing at shafting, no? Kasi ito yung electric fan na to ay paulit-ulit na lang yung issue dahil nga doon sa ating ginawang remedyo, dahil nga ay may gas-gas na yung kanyang shafting at ang kanyang bushing may damage na. Kaya paulit-ulit na lang yung issue niya. So ang issue nito ay walang free wheel, no? Matigas ang pag-ikot at minsan ay may lagitik or ingay sa kanyang pag-ikot, no? So ngayon papalitan na natin siya ng bushing at shafting. Papakita ko sa inyo kung paano ikabit, no? Para magkaroon kayo ng idea kung ang inyong electric fan ay ganito yung issue, no? Ang matigas yung pag-ikot, walang free wheel, may lagitik, may ingay. Walang ibang problema kundi ito, ang kanyang bushing at shafting kailangan palitan. Kasi nga kung hindi natin siya papalitan, remedyo lang tayo ng remedyo, ay paulit-ulit lang ang kanyang problema, no? So itong ating electric fan ay madali lang tanggalin ang kanyang bushing kasi nga ang kanyang lock ay ano lang siya, may clip, no, dito sa likod. Ayan, hindi katulad sa ibang electric fan, pag binaklas nyo ang kanyang bushing ay nasa loob mismo ang kanyang lock, no? Katulad nito, may lock yan siya dyan at nasa loob yung kanyang bushing, kaya minsan mahirap tanggalin yon at mahirap din ibalik. So ito mapapadali lang tayo sa pagbalik kasi nga may clip siya dito lang sa likod, no? So unahin na natin ikabit yung kanyang bushing, no? So ito nga pala ay binili ko na pala, no? Bumili na ako ng pyesa na ating gagamitin kasi nga di na kayang remedyohan dahil nga sobrang gasgas na ng ating shafting at bushing. So kung kayo magdi-DIY kayo, kung ang issue nga ay ang shafting at bushing, para hindi kayo mahirapan magsukat, pag tinanggal nyo ang kanyang shafting kasama ang rotor, dalhin nyo sa shop at ipakita nyo lang to doon at sila na yung bahalang magkakabit nyan. Pero kung di naman natanggal or tinanggal nyo na tapos dinala nyo sa shop yung itong shafting lang, madali lang naman kung paano ang pagsukat na itong ating rotor, no? So kung napapansin nyo ito mga kabad, sana maklaro nyo, no? Yung gas-gas natin, ito ay tuturo ko na lang ng ano para masukat natin kung saan talaga nakalagay ang rotor. Ay gamitan natin ng yan, kunyari ipantay nyo lang siya, tapos itong gas-gas nya ay ipantay nyo lang dito. Ayan, kung napapansin nyo yung guhit na yan, yung gas-gas na yan, nakapantay siya dito sa kanyang stopper, no, or washer, no? Yan, so klarong-klaro naman na malayo ang pagitan. So tama yung sukat na ginawa ni kuya sa shop, no? Kasi binili ko nga tong shafting na to tsaka ang bushing, kinabit niya na tong rotor, kaya hindi na ako nagbutingting pa para ikabit. So yun nga, kung kayo ay magdi-DIY at bumili lang kayo ng shafting, ganyan lang yung proseso, lagyan niya ng goma para hindi na kayo maghirapan magsukat-sukat pa, no? Pwede rin kung hindi kayo komportable, pwede nyo gamitan ng ruler, sukatan nyo. Pero sa akin kasi mas madaling gawin ay ganito, ibabase nyo lang yung stopper nya or washer dito sa may guhit na may damage na or gas-gas. Ayan, no, napaka klaro naman, no? Sa kabila din, ayan, ito yung kanyang washer at ito yung kanyang gas-gas, no? So ganun lang yung paano pagkabit or pagsukat na itong rotor, no, para sumakto to doon sa motor ng ating electric fan. Yung iba ginagawa nila dyan, pag siraan ang kanyang shafting ay inuurong lang tong rotor dito banda, no? Okay lang naman yun kasi ito naman ang papalo doon sa ating gearbox ito. So okay na tayo, no? So papakita ko na sa inyo yung paano ikabit natin to. Yan, tapag na natin to. So ito yung binili kong bagong shafting. Yan, kitang-kita nyo naman na walang gas-gas yan, bagong-bago, puting-puti. Hindi katulad sa luma. Ayan, ito papakita ko sa inyo. Ayan, may gas-gas siya, oh.
Yan, may guhit siya. Ay, may mga guhit oh, ayun oh, kulay itim. Yan, papakita ko lang sa inyo para ano. Ayan oh, klarong-klaro na itim niya. Nai-stuck kasi yung dumi dyan at yung ating shafting, kaya mahirap siyang umikot, no? So, simulan na natin yung pagkabit. So, ito unahin natin, no? Para hindi kayo malito, mga kabads, pag kayo magdi-DIY sa inyong electric pan, bago nyo baklasin, picturean nyo muna para hindi kayo malito or mahirapan sa pagbalik, no? Yung iba, ay ginagawa lang, tinitingnan lang, mata-mata lang, syempre, kabisado na nila kagad, no? So kayo, pag nahirapan kayo, picturean nyo muna para hindi kayo malito. So ito, naobserbahan kong electric pan na to, ito yung nauna, ang ilalagay dito. Ayan o. So yung shafting, yung bushing nya, may foam. So pag walang langis ang inyong foam, lagyan nyo lang ng langis ng motor. Pwede na rin yun, pero konting-konti lang, no? At haluan nyo ng WD-40 para yung kanyang langis ay hindi malagkit, no? Kasi pag tumuyo kasi ang langis natin, langis ng motor, titigas yan at may ipon yung mga dumi-dumi dyan, no? Kaya kailangan natin ng WD-40 para kumalat yung kanyang langis sa ating foam. Konting-konti lang, yung tamang basa lang, no? Mayroon kasing talagang langis na ginagamit para dito, no? Yung Singer. Tayo ay wala nun, kaya ano lang tayo, remedyo. Pero okay lang naman yan dahil wala namang problema dyan, no? So, kabit na natin to, yung bushing na bago. Ayan, ganyan nyo lang. Tandaan nyo lang kung paano nyo tinanggal. At ganun din yung pagbalik, no? So, ganyan siya. Ayan. Ayan siya. Ito may foam to sa loob eh, no? So, ayan. So, kabit lang natin na ganyan. Kasi kung hindi natin papalitan ng bushing at shafting to, mga kabads, paulit-ulit lang yung problema natin, no? Paulit-ulit lang siyang ano. So pag nakabit nyo na yan, katulad nito, napadali nga tayo dito kasi nga nasa labas lang yung kanyang clip, ano, or yung kanyang lock, no? So sungkitin lang natin to ng Phillips screw or flat screw, no? Yan. Para hindi tayo mahirapan. Yan. So, pag kayo magbaklas ng ganito sa inyong electric pan, may clip, ay dahan-dahanin nyo lang. Kasi pwedeng maputol yan, no? Yan, kasi pag naputol yan, ibang problema na naman yun. Di ba? Yan. So, lock na niya, lock. Yan. Yan. Mas maganda kasi kung magkaroon kayo ng idea sa ganito, kung meron kayong mga electric pan na ganito yung issue, ay may idea na kayo. Kasi syempre mas makakatipid tayo sa labor, diba? Magkano ang labor ng ganito? Dati nagpagawa ko 250 kasama ng pyesa, diba? Eh ang pyesa na tong binili ko ay nasa halagang 50 pesos lang, no? So ako na rin ang maggagawa para nakaiwas na rin ako sa gastos sa pagbayad ng labor, no? Ayan. So nalock na natin, no? Dapat ang kanyang bushing ay hindi maluwag, no? Yung sakto lang. Ayan. Sakto lang siya. Hindi siya maluwag, di rin siya masikip, no? Ayan. Kasi papalo ang ano diyan eh, ang shafting, no, sa pag-ikot. So okay na tayo sa isa. So sa kabila, so ito yung motor natin. Ayan. Ito yung motor natin. Yung isa naman, no? So ganun din. Pasok din natin yung bushing dyan kasama ang foam. Pag walang foam, lagyan ng langis. At nga pala mga kabads, wag kayong maglalagay ng langis, mantika, ano, galing sa pinagprituhan o kaya mantika na puro na hindi pa gamit. Wag kayong maglalagay sa ganito kasi mabilis tumigas yon. At pag naipon ng dumi doon
siguradong masisira na kagad ang inyong shafting at bushing, no? Kasi nga may ipon yung dumi dyan sa loob at papalo ng papalo ang shafting dyan, ikot ng ikot. Yung dumi dyan ay magpapasikip or magpapabara, kaya matigas ang kanyang pag-ikot, no? Hindi talaga nire-required yon na mantika ang ilagay. Kahit nga ang motor ng langis hindi pwede. Pero tayo ay buting-ting nga tayo, DIY, ay para sa akin okay naman kung gagamitin natin ng motor ng langis at haluan natin ng WD-40, no? So ayan, no. Pag ganito mga kabads, no, hindi natatanggal ang inyong takip or kanyang cover sa motor, ay dahan-dahan lang, no, kasi mamaya maputol nyo yan, wire na yan. Kung nakikita nyo ba, ayan, mahihirapan tayo dyan, no? At mas mahirap kung madali natin tong kanyang mga copper wire. Hindi na kasi natin may ibabalik yan pag may isa dyan may naputol, no? Napaka maselan yan. Kaya pag nagkabit tayo or mag DIY tayo ng ganito, ay dahan-dahan lang para hindi tayo makasira, no? So ayan, tapat lang natin yan. Kuha tayo ng plies. Ayan. So pasensya na dahil gabi na. Ngayon lang tayo nagkaroon ng oras para sa ating butingting. Sana naklaro nyo yung ating video. Ayan. So ganyan siya, no. Dapat ang kanyang bushing ay hindi maluwag, no. Baliktad natin to. Ayan. Pasok lang natin yan dyan. Ayan. Tingnan natin dito sa likod. So dapat hindi ganyan, no, maluwag. Dapat masikip yan. So dapat ganyan yung forma niya, no. Yung parang araw niya, ano ba yan? Paano ko ba maano to? Kung napapansin nyo, no, yung flower niya ay dapat ganyan, hindi nasa ilalim yung flower, no. So sana klaro nyo, no. So dapat yung ganyan yung forma niya. Ayan. So kabit lang natin. Ayan. So kayo kung may interesado kayo sa butingting ng inyong mga electric fan, ay dahan-dahan lang talaga. Sungkitin lang natin to. Ayan. Ayan. Lumabas na siya. Kabila. Sungkitin lang natin to. Ayan. Madali lang naman to kung tsatsagain nyo lang, no? Dali lang naman magbutingting ng pag samahan nyo ng konting tsaga. Isipin nyo na lang yung babayaran yung labor, no? Magkano rin kasi yung labor? 250, di ba? Depende sa sira. Tsaka depende rin sa gagawa kung magkano ang isisingil. No? So hilahin lang natin to.
So hindi pa siya mailak, no, kasi nga hindi pa nakadiin. Dapat maididiin natin yan eh. Ayan. So dahan-dahan lang kasi pwede maputol to eh, mga kabads, ang kanyang clip. Yan, dukutin nyo lang para lumabas yung kanyang clip. Yan, tapos ilock nyo lang. Ayan. 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 So pwede nyo rin pukpukin kung hindi kaya, no? So okay na, nailock na natin at okay na yung kanyang ano, hindi na nagagalaw. Ayan, no? Ayan, hindi na nagagalaw. Saktong sikip lang siya at saktong luwag, no? Alang. So okay na. Ayan, no, hindi na ano, masikip, hindi rin maluwag. So ngayon kakabit na natin yung motor. Ano? Kabit na natin 'to. Balik na natin 'to. Ayan. Dahan-dahan lang para hindi natin madali ang kanyang mga copper wire. Dahil pag nasira nga yan ay babay na ang ating electric fan. No? Pwede rin naman bumili ng bagong ano, kaso lang mahal nga lang ang kanyang motor, no? Mapalo ng 350 siguro, 400. Hindi ako nagkakamali. So pagpasok niyan, dahan-dahanin niyo lang. Dapat lumapat yan dito sa ating butas. Ayan. Lumapat siya. Ang kagandahan dito mga kabads, no, kasi meron din siyang ito, parang coupling or stopper. Kasi yung ibang electric fan dyan mga kabads, pag binaklas nila ang kanilang mga motor, walang ganito. So walang basihan yung ating motor sa kanyang lining, no? Ang ginagawa nila dyan ay pinukpok pa nila yan pag kinabit na nila itong motor at may tornilyo na para ma-align lang siya. Pero tayo, dediretso na lang natin ito ikakabit kasi nga may alignment na siya kagad nakaabang. Ayun, no? Parang coupling. Ayan, may coupling na siya. So, didirekta na lang natin yung ipasok. No, sana naintindihan yung aking video. Medyo masama din ang aking pakiramdam. Ayan. So, okay na tayo, no? Nakabit na natin. Naka-align na yan. Yan ang kagandahan sa electric fan na merong parang coupling dyan. Naka-align na siya. Hindi katulad ng walang ibang electric fan ay kailangan pang pukpukin para may align. Yung ganyan. No? So tayo, rekta na yan. So pwede rin namang pukpukin para masigurado kayong naka-align. Pero sakto na yan. So ngayon, dito na tayo sa ating shafting. So nakikita nyo naman yung diferensya, no? Ayan yung gas-gas. Ito yung bago. No? Bago. Walang walang kasugat-sugat or gas-gas. So tanggalin na natin. Papasok lang natin yan dyan. Ayan, dahan-dahan lang din para hindi natin madali yung kanyang copper wire. No? Ayan, naipasok na natin, no? Ayan. So ayan, umiikot na siya. Pakita ko sa inyo. Ayan, umiikot. Smooth yung kanyang ikot. So ito kabit na, mamaya-maya na natin to ikakabit. Sige, unahin na lang natin to. So ganun lang, no, kung paano mag-backlash at magkabit ng ating bushing shafting. Kung kayo naman ay interesadong buting-tingin yung inyong mga electric fan, no, kung ang issue ay yun nga ay may ayaw umikot, no. Ayan, smooth yung kanyang ikot pag nilagay natin to. Kasi yung ibang electric fan din, pag nilagay ng kanyang cover, ito ay matigas, no? Ang dahilan doon, baka wala sa kanyang lining, no?
linya sa kanyang motor at dito sa kanyang cover. Kaya yung iba pinupukpok talaga yan para gumalaw to, no? So lagyan na natin yung tornilyo. Tornilyo niya ay pag ganun. Ayan, 4 na tornilyo. Ayan. Ayan. So, ang kanyang lock. Ayan. So gamitan natin ng screw. Ayan. So maglalak naman ng kusa yan pag na ano eh. Ayan. Lapag natin, medyo nahihirapan ako. Ayan. Ayan, sana nakikita nyo yung ating ginagawa, no? Madilim na kasi. Ayan. So ang pag-lock na ito mga kabads, no, ay hindi dapat agad nilalak yan. Dapat meron ka pa rin pagitan, no. Hindi kasi dapat sabay ang pag-lock niyan, no. Para hindi kagad mapuwersa itong ating cover, no. So ito, lagyan na natin to. Ayan. Bali papakapitin mo lang siya, no, bago higpitan. Para pantay yung kanyang lining ng kanyang cover, no. Ayan. Kabila. Ayan. Ipo-full video ko na to para sagad-sagad na. Isang gawaan na lang. Papakita natin sa inyo or papakita ko sa inyo na gagana yung ating pinagagawa. No? Ayan. So, salute nga pala tayo sa mga electrician, technician, or kung ano-ano pang dyan. Dahil magagaling talaga silang magbutingting. Parang mga doktor din yan, no? Pag nagpapagawa ka na yung mga appliances na sira, ay nagtatanong kung ano yung sira, anong nangyari, no? Parang mga doktor din yan sila. Ayan. So, nakikita nyo, no, mga kabads, may play. Ayan, may play. Ang kanyang shafting may play. Ayan, no. Umuuga. Ibig sabihin, tama ang kanyang sukat, no? Tama ang kanyang sukat. So, ito, no, nakabit na natin yung kanyang motor at ang kanyang gearbox. So, tingnan natin to, no, mga kabads. Ayan, may play. At okay naman yung kanyang ikot. Ayan. Susubukan natin, no. Paandarin. Paandarin na natin siya nang matapos na natin to. Nakabit na natin to, no, mga kabads. Yung ating electric fan na pinalitan natin ng bushing shafting. Ngayon, subukan na natin kung gumagana. So, check muna natin ng pre-wheel. Ayan, mayroong pre-wheel. May kusang pag-ikot. Or maginhawa ang kanyang pag-ikot. Ayan. So, on natin. Ayan, pakita natin sa inyo kung tama ba yung pinagagawa natin. So, number 1. Ngayon. So, pakinggan natin kung may lagitik. So, wala, no? So, okay na yung ating electric fan. Sana magtagal. No? Pinalitan na natin ng bushing shafting. Ayan. So, yun lang, no, mga kabads, kung paano pa magkabit ng bushing or magpalit. So, sana naintindihan nyo yung aking video. So, yun lang. Ingat kayo at God bless.